Magandang araw mga kababayan. So dito ako ngayon sa aking kamatis, no. So ang nangyari sa aking kamatis ngayon namamatay siya. Pero yung iba mataba pa naman yun, no? Yan, mataba pa. So ang daming namamatay sa ibang portion kasi yung init dito mga kababayan sa lugar namin halos magdalawang linggo na. So mahigit pa kasi hindi na umulan dito sa aming lugar ngayon. Simula nung nagsimula ang buwan na September, halos hindi pa nakaulan ngayon. So mag third week of September, October na ngayon. So matagal na hindi nakaulan dito sa amin. Yun nangyari sa aking kamatis. So konti na lang yung bunga niya. So sayang po yung mga bunga niya kasi yung mataba na yan may mga bunga pa sana yan, at saka yung namamatay kasi may ma-harvest pa sana yan pag hindi yan na nalanta. So nalanta siya gawa ng sobrang init, tapos yung insect, yung fungicide, ang yung bacteria sa puno niya, yung fungi, yung taga salot sa puno niya mga kabayan, mas lalong dumami pag tumagal yung init. So ang daming namamatay. So nagkalat siya. So konti na lang yung may ibang portion talaga na halos namamatay yan. Katulad yan, halos namamatay lahat. So konti lang ang bunga nito, tapos namamatay pa. So may presyo sana ngayon ang kamatis, kaya lang ang dami na talagang namamatay sa aking kamatis. So konti na lang yung na-harvest ko gawa ng paubos na rin ito yung kamatis ko. So tingnan natin mga bayan yung ibang portion niya. You know, may bulaklak pa naman siya. Ang mataba may mga bulaklak pa, katulad niyan na yung namamatay na yan, ang dami. Yung iba may mga bunga pa. Yun. So iba yung hindi pa namatay, katulad dito na sa ibang portion, yung parte niya. So mataba pa sana, namumulaklak pa. So mga kabayan, hindi ko na po ito tinalian. Hindi ko na po ito tinalian ito dito. Hindi ko na po inangat dito. Yun. Kasi pakunti na lang yung kuha nito. Pagkatapos nitong bunga nitong kunti nito, pawala na po ito mga kabayan. Palugnas na ito. So hinayaan ko na lang hanggang maubos tong bunga na natira ang bunga. So may magandang presyo sana ngayon ang kamatis kasi pakunti na lang yung kamatis, at sa ibang lugar pakunti na rin yung harbisan ngayon. Yun mga kababayan, namamatay siya gawa ng sa puno nito may mga bakterya to. So nagkalat siya mga kababayan. So hinayaan ko na lang, hindi ko na diniligan ng fungicide kasi kuhan ako, mapagal na mga kababayan mag dilig. Hinayaan ko na lang siya gumalat kasi pagpatay nito mga kabayan, pag maubos tong bunga nito lahat, taniman ko naman to ng ampalaya ngayong November. So sa akin yung matira na lang, saka yung may ma-harvest pa naman ito, marami pa namang ma-harvest nito, at saka matagal-tagal pa ito mga ubos yung bunga niya. So
ang matira na lang talaga gawa ng araw-araw may namamatay talaga katulad nito. Ganito nung nakarang araw, kuwan ba to, maganda pa yung dahon nito. So ngayon nag pakunti-kunti na yung kanya, nagsira na siya, nagdulaw na siya. So ganito ang sakit sa kamatis mga kabayan. Ito yung pinakamahirap na sakit ng kamatis kasi sa lupa talaga ito, at saka ang hirap nito, halos walang gamot nito gawa ng sa kabilang portion mga kabayan, sa may kamatis ko sa kabila, yung una kong tanim, wala namang ganito. Dito lang talaga kasi yung dati ganito rin yung nangyari sa kamatis ko. So bata pa siya, nagsimula pa lang namumunga, nagsimula pa lang siya namumunga mga kababayan, namamatay na yan, hanggang parami yung namamatay gawa ng kumalat siya. Yun so may mga bunga pa yan. So sayang kasi di na yan mapakinabangan gawa ng kuan pa, linghod pa. So shout out sa may mga kamatis na ngayon, sa mga farmers ng kamatis. So dito sa amin mga lugar, sa aming lugar ngayon mga ka-farmers, so nahihirapan kami sa pag control sa aming tanim. Mahirap mag alaga ng tanim namin ngayon kasi halos bumalik yung kurisma dito sa amin. Halos El Nino talaga kasi lakas ng init at walang ulan. Matagal na walang ulan. Mahigit 2 linggo na walang ulan dito sa amin. So ganito yung nangyari sa kamatis namin, dumami yung kuan niya, blight niya. Dumami yung blight niya sa dahon. Gawa ng pag-init talaga, ganyan talaga yung kamatis. Dumami yung umakyat yan, yung mga blight na yan. Hirap yan kontrolin pag talagang palaging init. So pag umulan yan, hindi naman magaganyan yung kamatis. So isang linggo, isang bisis na ako nag-spray nito gawa ng pakunti na lang yung bunga, at saka ayaw ko rin malulugi sa spray gawa ng maliit lang yung harvest at saka yung spray every spray nagkakahalaga ng 2,000 yung isang spray nito. So mag-spray ako 2 beses sa isang linggo, so malaki-laki yung gastos sa gamot. So mahigit 2,000 yung isang spray, mag 2 linggo, so nasa 4,000 plus hanggang 5,000. So ngayon isang beses na lang ako nag-spray gawa ng para hindi gastos sa gamot. So sayang naman pag i-spray ka palagi, so wala namang ulan. Ang importante lang nito mga kababayan sa kamatis talaga yung pag ganito na yung edad niya, importante talaga nito yung ulod. Pag walang ulod yan, okay na yan. Ang delikado diyan pag may ulod. Pag walang ulod yan, pag ganito yung kamatis, kahit isang linggo, isang beses ko lang mag-spray, okay na. Basta wala lang yung ulan, hindi lang yung umulan palagi. Pag umulan palagi, kailangan talaga yung mag-spray ka palagi. Mag-spray ka ng every 3 days kasi mabilis kumalat yung mga ulod, mga bakterya. So dala ng ulan, so kailangan talaga mag-spray. Pero ganito pag uminit naman na uminit,
So wala namang ulod. So hayaan na natin ito. Isang beses lang tayo mag-spray sa isang linggo para makatipid tayo sa gastos. So sayang naman yung ginastos natin pag hindi tayo marunong mag-observe. So importante talaga dito mga kababayan sa pagtatanim. So magaling tayo mag-observe sa atin mga tanim. Obserbahan natin araw-araw kung okay ba or kailangan na talaga isprehan or kaya naman na hindi isprehan isang linggo. Okay lang yan. So maging practical tayo sa pag-observe sa ating mga tanim para makakuha tayo sa gastos, makabawas-bawas tayo konti sa mga gastusin kasi malaki-laki din yung gastos nito mga kababayan sa gamot. So pag maliit pa, nagsimula pa lang siya nagmumunga, so kailangan talaga natin mag-spray ng every 3 days. Pero ganitong stage na, ganito, palugnas na siya, namumunga na siya, matanda na yung mga dahon niya, so maganda naman yung panahon, so di na natin kailangan mag-spray talaga every 3 days. So mag-observe na lang tayo kung maganda naman yung panahon, di na tayo mag-spray pag wala namang uod. So dito lang tayo mga kababayan. So salamat sa lahat ng aking mga viewers at sa lahat ng aking mga subscribers. So salamat sa inyong mga tulong. So malaking tulong na po yon sa akin ang pag-subscribe nyo at sa inyong oras sa pagpanood sa aking mga video at sa lahat ng aking mga subscribers. So God bless mga kababayan. Thank you so much.